Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, yes, God. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin,
praise your name. We exalt your holy name, God. Oh, be enthroned to the praises of your people. Oh, di mo kami mabibigil ng kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Minsan pa. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Praise God. Hindi ko po nililihin ang anumang bagay na nangyayari sa atin. Ingatan lang po natin. Dahil may ginagawa ang Panginoon sa atin. Okay po? So, tayo po ay nasa ikalawang ayaw gumana. Masaksak ba yan? Sorry. Natatakpan ata ako ng baliktad. Pakibaliktad po. Saksak mo ulit.
Yun. Alam niyo na po yung disclaimer natin. So tayo po ay pinapaalalahanan lamang, hindi pinatatamaan. So tayo po ay ayon sa salita ng Diyos, marami tayong makukuha katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Genesis 35, experiencing revival in our lives and communities. Gusto ng Diyos, maranasan natin ang revival. Pag sinabing revival, yung parang sariwang tubig na dumadaloy at dumadaloy at dumadaloy sa atin. Pero madalas, hindi madaluyan kasi barado. Sabihin nyo nga po, barado. Alam niyo po, ang baradong lababo, ang kwento ng baradong lababo. Isipin niyo po na ang isang lababo na puno ng dumi, ng sebo, at mga tira-tirang pagkain, kahit gaano karaming malinis na tubig ang ibuhos mo, hindi aagos dahil barado. Sabi mo sa katabi mo, barado. Nais ang Diyos, maranasan natin ang revival, pero ang gusto ng Diyos, bawal barado. Tama po? Hindi makapasok ang hangin kasi barado. So, barado ng maraming sipon, barado ng maraming dumi, so kailangan linisan. Amen? So, nais ang Diyos na sa halip mag-umapaw ang malinis na tubig na nagbibigay sa atin ng bagong buhay at bagong revival sa buhay natin. Kaya po, napakahalaga po ng topic natin, hindi lang po pagbabago sa ating buhay, kasabay po yung pagbabago sa ating komunidad. Tandaan po natin, pag ang buhay natin na bago, kasabay po yung ating mga mahal sa buhay, kasabay po yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaya kailangan natin ma-experience ito sa Panginoon. At paano mo ma-experience yan? Ito po yung mga pinag-aaralan natin. Una, ano po yung mga prinsipyo na atin pong napag-usapan para ma-experience natin yung great revival na gagawin ng Lord sa atin? Una, para ma-experience yung revival, kinakailangan nating ma-recognize yung ating pagiging desperado sa pangangailangan natin sa Diyos. Hanggat hindi ka sumusuko sa Diyos, hindi mo mararanasan ang tunay na pagbabago. Kailangan natin ng totoong surrender. Sabihin nyo nga po, surrender. Mahirap kapag walang pagsuko. Kahit anong gawin natin, kahit anong gawin ng Diyos sa buhay natin, kung hindi tayo marunong sumuko, walang mangyayari sa buhay natin. So, kung gusto mo ma-experience yung great revival sa buhay mo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, number one, recognize, alamin mo kung ikaw ba'y desperado sa pangangailangan mo sa Diyos. Alam niyo po, ang pinakamasakit, nagiging desperado lang tayo sa panahon na wala na talaga tayong solusyon. Tama po? Nagiging desperado lang tayo sa paglapit sa Kanya kapag ang pinag-uusapan na ay yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Pero kapag maayos ang buhay, kapag magaang ang lahat na nangyayari sa atin, hindi tayo desperado sa pangangailangan sa Kanya. Ang gusto ng Lord, the more na tayo pinagpapala, the more na tayo desperado sa paglapit sa Kanya. The more na marami tayong tugon sa panalangin, the more na dapat lumalapit tayo sa Kanya. Ang problema, kapag tayo nasa peak na, nagiging relax tayo. Hindi na tayo ganong kalapit sa Panginoon. Kasi bakit? Tapos na eh. Nakuha ko ng lahat eh. Kaya minsan, sabi ng Lord, mabuti pa nung wala kang pera. Kasi lagi mo sinasabi, Lord, paano kami kakain? Nung marami ka ng pagkain, wala na. Kaya minsan, may mga magulang na nagsasabi, di ba, nung bata ka pa,
Lagi mo kung kailangan ngayon nang ikay lumaki na at nagkaroon na ng sariling buhay, hindi mo na ako naaalala. Tama po? So yan po yung sitwasyon. Kailangan magkaroon tayo lagi ng araw-araw na pagiging desperado at matindi ang ating pangangailangan sa ating Panginoon. Last week, pinag-aralan po natin, we must hear and respond to God's Word. Ang pakikinig at pagsunod ay magkasama. Sabi ng Bible, walang silbi ang iyong natanggap kung pinasok mo dito, lumabas sa kabila. Magiging may silbi lang ang iyong pinakinggan kapag ito'y iyong isinabuhay at sinagawa, sinunod. So napakahalaga po na matutong makinig at matuto ring tumugon. Saan? Sa salita ng Diyos. Kapag may sinabi si Lord, ibig sabihin, pinariringgan ka ni Lord. Ulit, kapag may salita ng Diyos, ibig sabihin, may pinaririnig sa iyo si Lord. At kapag may sinasabi siyang salita niya, makinig ka at tumugon. Okay? Dalawa lang po yung salita. Hear, respond. Makinig, tumugon. Okay? Kung gusto makaranas ng great revival, matinding pagbabago sa iyong buhay at sa iyong komunidad, matutong makinig at matutong sumunod. Tumugon. Okay? Sa pamilya, hanggat mahirap makinig, walang pagsunod. Kaya napakahalaga ang mga anak, marunong makinig sa kanyang mga magulang. Okay? Dapat din naman ang magulang marunong makinig sa anak. Tama po? Balance. Kasi minsan, ikaw lang na magulang, kasi salitang magulang, ikaw ang magulang, hindi mo na pinakikinggan kung ano yung sinasabi ng iyong anak. Vice versa, kailangan give and take lang. Kung paano makikinig sa iyo ang iyong anak, dapat matuto ka rin makinig sa kanya. At tumugon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung part 3. To experience revival, we must remove all spiritual hindrances. Alam niyo po, mga kapatid, sa ating pagbabago, laging mayroong mga hadlang. Alam niyo po, itong spiritual hindrances, lagi yang nandyan sa tuwing gusto mo nang magbago. Kaya mahirap magbago kasi nga maraming humahadlang sa pagbabago. So basahin natin yung naranasan ni na Jacob at ng kanyang buong pamilya. Sabi sa verse 2, kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosa ninyo, maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, matapos ang matinding trahedya sa Genesis 34, umalis kayo dyan, pumunta kayo sa Bethel. At ang sumunod na instruction sa kanya ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, bago kayo pumunta, gumawa ka ng altar at humingi ka ng tawad. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Kaya sabi ni Jacob sa kasambahayan niya, sa lahat ng kasama niya, bago tayo bumalik sa Bethel, itapon muna ninyo ang mga Diyos-Diyosa ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng pagbabago. Talon tayo ng 4. Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosa nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem. Bago pumunta si Jacob sa Bethel kasama ng kanyang pamilya, bago sila dumating at tumungtong sa lugar na yon, tinatawag niya ang kanyang pamilya, ano sabi? Isuko, itapon,
Kaya sa verse 4, ibinigay nila kay Jacob. Yung alin? Yung kanilang mga Diyos-Diyosan. So parang maintindihan natin, bakit pastor nagkaroon ng Diyos-Diyosan sa pamilya ni Jacob? Naalala niyo po, bago umalis si Raquel sa kanyang amang si Laban, may ginawa si Raquel na hindi alam ni Jacob at ng kanyang sambahayan. Hindi alam ng kanyang tatay. Anong ginawa ni Raquel? Kinuha niya yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama at kasama niyang itinakas, kasama silang tumakas, dala-dala yun ni Raquel sa kanya. Ano po ba itong mga Diyos-Diyosang ito? Naalala niyo po yung mga household idols. Yung mga household idols, ito po yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, mga pampaswerte sa buhay mo, na pilit mong isinasaksak sa sarili mo, na yun na magbibigay sa iyo ng swerte at masaganang buhay. Tama po? Mahilig tayong mga tao sa mga lucky charms. Amen? At ang ginagawa pa natin, inilalagay natin sa pintuan. Dahil pinaniniwalaan na kapag meron daw doong bagwa, nako, suswertehin ka, pero kapalit, sabi doon sa kwento ni Chris Aquino, pag sinilip mo, ikaw ang mamamatay. Pero siya suswertehin. So meron pa mga kasabihan na sinusunod tayo na hanggang sa mga panahong yon, hanggang ngayon, ay daladala pa rin natin at daladala pa natin sa loob ng ating bahay. Amen? Ganun po si Raquel. Marami po siyang mga household idols. Ang sinasabi naman, foreign idols sa ibang sabi. Hindi po American Idol o Philippine Idol. Iba po yun. Ibig sabihin nito, yung mga Diyos-Diyosan, ay marami po silang mga daladala sa buhay nila na nandoon sila sa panahon ni Shechem. Alam niyo po, nang pumasok sina Jacob sa land of Shechem, bago ma-rape si Dina, yung lugar na yon ay panay Diyos-Diyosan ang sinasamba. Ang tawag po sa kanila ay paganong lugar. Ibig sabihin, bawat pamilya may Diyos sa loob ng bahay. Okay? Iba-iba ang Diyos. Kung pamilya kayo, si pastor, iba ang Diyos. Si pastora, iba ang Diyos. Yung anak ko, iba ang Diyos. Iba-iba ang Diyos. Maraming klaseng Diyos. Kaya nga, Diyos, Diyosan. Marami. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kung nais yung bumalik sa Bethel, meron kayong dapat isurrender. Tama po? So iniisip ko, mga kapatid, bago mangyari yung ating paglipat, dapat maraming isusurrender. Papunta tayo sa Bethel. Pero kung meron tayong iiwan dito, iwanan na natin yung mga dalahin natin. Yung mga bibit-bitin pa ba natin doon yung ating mga Diyos-Diyosan? Napakahirap, mga kapatid. So ito po yung sitwasyon ng buhay at pamilya ni Jacob. Dahil nga dala-dala ni Raquel, yung Diyos-Diyosang ninakaw niya sa kanyang sariling ama, ito po ang nangyari. Alam niyo po ba nung patayin ng mga kapatid, ang mga anak ni Jacob, sina Shechem at yung kanyang mga tao doon, di ba niloko, tinutuli, pagkatapos tinuli, pinapatay. Alam niyo po ang ginawa nila? Nagnakaw sila, hindi lang nagmasaker, ninakaw pa nila yung mga kagamitan doon. Alam niyo po ba ang una niyang kinuha, sabi ng mga Bible scholars? Yung mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Lahat ng ninakaw ng kanyang mga anak, dinala nila sa kanilang bahay. So, ang dami pong mga sing-sing na may, may krus, siguro mga ganon-ganon, na may santo, na mayroong 5 ang paa, 5 ang kamay, may mga ganon, na ginto, at mga hikaw na nakalagay. Ano yan po, sabi po dito, hikaw nila na ginagamit na anting-anting. Ako po ay may naipag-pray noong araw na ang dami talaga yung anting-anting, merong mata, merong triangulo, merong baliktad na krus,
Meron namang yung simbolo ng mangkukulam. Ang dami-daming klase ng anting-anting. Meron pambala, meron pong ganyan eh. Sa Cavite po, syempre, ang agimat nandun. Si Ramon Revilla, ang agimat ng Cavite. So, naalala niyo po si Nardong Putik? Yan. Akala ko noon ano lang yun, kwentong kutsero lang yun. Pero totoo pala si Nardong Putik. At doon sa Cavite ay kilala si Nardong Putik na kapag tutungtong sa putik, hindi tatabla ng bala. Kakaiba. Sasa kaya yung pang-anting-anting na yun. No, sa puntong ito, mga kapatid, sa panahon ni Raquel, kita natin na marami po silang daladalang Diyos-Diyosa. Yun po ang problema. Nang simulang nakawin ito, ito po sabi, nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan sa ang kanyang mga tupa at habang wala siya, ito na po, alam niyo po, sa kanya nagsimula, siya ang nagdala ng matinding kapahamakan sa kanilang buong pamilya. So, hindi nakita ni Jacob na ang kanyang pinakamamahal na si Raquel ang magiging dahilan ng kanilang matinding konsekwensya. Sa panahon po natin ito, may tinatawag pong, isipin niyo po si Jacob ay galing sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, pero karamihan sa kanyang mga anak, sa Diyos-Diyosa, may Diyos-Diyosan sinasamba. Okay. Pwede po ba na sumasamba tayo sa Panginoon, pero marami din tayong Diyos-Diyosan sa buhay? Pwede. Ang tawag po doon sa English ay syncretic. S-Y-N-C-R-E-T-I-C. Ibig sabihin ng syncretic o syncretism, sumasamba ka sa Diyos, pero sa likod, marami kang Diyos-Diyosan. So yun po yun. Dalawa ang Diyos mo. Diyos at saka yung Diyos-Diyosan. Okay? Sa Panginoon, hindi niya pinapayagan na dalawa ang may-ari ng puso mo. Hindi ka pwedeng kumanta sa kanyang sana dalawa ang puso ko. Kailangan mong mamili kung sino ang kikilalanin mong Diyos. Okay? Alam niyo po ba kung ano yung syncretic o syncretism sa panahon ngayon? Baka humabigla kayo. Nadala ang syncretic o tradisyon na ito na pwede kang sumamba sa tunay na Diyos pero may iba kang sinasamba. Alam niyo na kung anong relihiyon niyo. Tama po? Naiintindihan niyo na po kung ano. Pwede akong sumasamba sa Diyos, kay Kristo, pero meron din akong sinasambang iba. May ganyan po. Naalala ko nung ako pa'y nandun sa dati kong relihiyon. Meron akong patron saint. Meron po ba kayong patron saint noong araw? Meron. May patron ako eh. Alam niyo po, kinikilala ko si Jesus, pero meron akong patron. Ano po sa Tagalog nung pa? Meron akong deboto na imahe na talagang yun ang aking sinasamba. Di po ba? Ako naman po, syempre, patron ni Our Lady of Pilar, Our Lady of Pilar. Si Pilar, si Nana Pilar, kung tawagin ko. Si Nana Pilar, meron ako niyang picture. Siyempre mahilig, relihiyoso ko eh. May picture ka ni Nana Pilar. Siyempre, si Nana Pilar ay si Mama Mary din. Tama po? Meron naman din tinatawag na Our Lady of Kaysasay. Meron namang Our Lady of Manawag. Meron ding Our Lady of Perpetual Health. Meron ding Our Lady of Fatima. May Our Lady of Conception. Meron pang yung kulay gold. Manawag ngayon. Yung sa Santa Rita.
Dito po, lalaki ang patron eh. No po? San Roque, may banal na krus pa. Meron pang, marami pong iba-iba. Ang tawag ko doon ay syncretic. Ibig sabihin, pwede ako sumasamba sa Diyos na buhay, pero sumasamba din ako sa ibang Diyos. Ang tawag po dyan ay syncretism. Dalawa ang iyong Diyos. So bakit ganon? Pastor, sa mga imahe lang po ba yan? Hindi po. Pwede rin pala na kahit wala kang imahe, may iba kang Diyos-Diyosan. Ano-ano? Pera. Ganda mo. Katawan mo. Bisyo mo. Cellphone mo. Ano mang bagay na kumukuha ng atensyon mo sa Diyos, ang tawag po doon ay idolatry. Ano mang bagay na ipinagpapalit mo sa iyong tunay na Diyos, meron kang Diyos-Diyosan. Mas marami kang oras doon kaysa sa Diyos mo, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. Tama po? Ibig sabihin ba, ang trabaho ko pwede maging Diyos-Diyosan? Pwede. Ang negosyo ko po ba pwede maging Diyos-Diyosan? Pwede. Ang asawa ko po ba pwede maging Diyos-Diyosan? Pwede. Ang anak ko pwede maging Diyos-Diyosan? Pwede. Ang bahay ko pwede ba maging Diyos-Diyosan? Pwede. Eh yung sasakyan, na mahal mo, kada punas mo, talaga naman kinikintab-kintab mo. Pero ang Bible, prayer, hindi mo napunasan. Hindi na bapping. Ibig sabihin, anumang bagay na higit na inuuna natin sa Panginoon, ang tawag po doon, sabay-sabay, Diyos-Diyosan. Masakit pong katotohanan, pero yan ang totoo. Tama po? Kasi ayaw ng Diyos nang meron siyang iba na iyong minamahal. Dapat siya lang. Madamot ka ba, Lord? Si Lord, meron lang siyang isang bagay na ayaw sa atin. Yung iniiwan natin ang ating unang pag-ibig. Ayaw niya ng may kahati. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng may kahati. Madamot si Lord pagdating sa pagmamahal. Dahil gusto niya siya lang. Kasi yung ginawa niya sa iyo na pagmamahal, siya lang. Siya lang ang bukod tanging nakagawa na mahalin ka kahit hindi ka karapat-dapat. Amen? So ano po itong problema ni Jacob? Hindi alam ni Jacob yung panang kanyang asawa at kanyang mga anak ang pinagkukuha at pinagnanakaw ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nang dumating ang pahayag ng Diyos na, pupunta na kayo sa Bethel. Ang gawin mo, gumawa ka ng altar, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ano sabi niya? Balikan natin yung verse. Itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo, maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng malinis na buhay. Alam niyo po, kapag hindi tayo umalis sa mga foreign gods, household idols, yung mga Diyos-Diyosan na ito, noong panahong yon, kapag hindi natin inalis yung sitwasyong ito sa mga bagay sa buhay natin, tayo po ang mabibigyan ng konsekwensya dito. At over time, nangyari po sa pamilya ni Jacob, hindi alam ni Jacob na meron palang kasalanan sa gitna ng kanyang pamilya. Okay? So, minsan, si Jacob at ang kanyang mga anak, di ba, hindi nila alam na yung kanilang ginagawa ay parang parehas na. Wala nang pagkakaiba sa hindi mananampalataya. Mga kapatid, kapag inalaw natin ang Diyos-Diyosan o idolatry na manatili sa ating tahanan, para kang nag-iimbita ng salot sa iyong buhay.
Merong nagsasabi, Pastor, napaka-judgmental mo naman. Mga kapatid, kahit anong ikot ko po, hindi ko pwedeng baguhin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dadaanan po natin talaga ito. So tanungin natin, Pastor, ano ba itong mga foreign gods? Ano ba itong mga Diyos-Diyosan? Okay? Ang sabi ng Panginoon, may 3 hakbang sa paglilinis. Ano po sabi? Maging malinis, magbihis, at maging malinis ang buhay. Una po, ang sabi niya, alisin ang mga Diyos-Diyosan. Noong panahon po ni Jacob, ang mga foreign gods ay mga maliliit na estatwa na ninakaw ni Raquel sa kanyang ama. Sa panahong yun, sa panahon natin, ang mga idolo ay hindi lang rebulto, kundi anumang bagay na nagiging sentro ng ating buhay bukod sa Diyos. Ngayon po, meron ako isang illustration dito. Babasahin ko po sa inyo. Ang tawag po dito ay seat of honor. Upuan, sinong may-ari ng iyong upuan ng buhay mo. Isipin mo, ang puso mo ay isang trono. Kung ang nakaupo doon ay ang iyong karera, ang iyong karelasyon, ang iyong nobyo o nobya, ang iyong asawa o ang iyong mga anak, o ang mga bisyo sa iyong buhay, ang Diyos ay nakatayo lang sa gilid ng iyong puso at tumatayo lang po siya bilang extra. Ibig sabihin, eto ako, maraming nakalagay dito, si Lord nakatayo lang sa gilid ng buhay ko. Nagtatanong, kailan mo kaya ako gagawing Diyos sa puso mo? Okay? Ang revival, mga kapatid, ay nangyayari kapag pinatayo mo si Lord na bilang siya ang nakaupo sa trono ng iyong buhay at hindi ibang bagay. Katulad po ng inyong inuupuan, hindi dapat tayong nakaupo dyan. Dapat ang nakaupo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So para ma-elaborate pa ng husto, ano ba yung mga unang bagay na iniisip mo paggising at bago ka matulog? Yon ang iyong maging evaluation. Ano ang una mong iniisip paggising at ano ang ginagawa mo bago ka matulog? Yan ang magiging basihan mo para malaman mong si Lord ba ang nakaupo sa iyong buhay. Amen. Ulit. Para malaman mo kung si Lord ang nakaupo sa iyong buhay bilang Diyos na Panginoon mo, tanungin mo ang iyong sarili, kapag gumigising ka ba, ano ang una mong ginagawa? At bago ka matulog, ano rin naman ang iyong ginagawa? So, yun po yung basihan. Tingnan nyo pong mabuti. Okay? So, kung hindi po ito ang makikita nyo, hindi yun ang resulta na si Lord ang nakaupo sa iyong trono, baka dapat nating alisin yung mga nakatrono sa ating mga puso. Naalala ko po yung mga kabataan ngayon, paggising, hawak, cellphone. Pagtulog, ibababa, cellphone. Hindi lang naman kabataan. Meron din namang mga matatanda. Kapag gising, baka may nag-comment na sa aking Pagtulog, hindi makatulog kasi hinihintay, baka may mag-like, mag-heart ng kanyang ginawang kung ano-ano mga hawak ko ang beat. So pagkuha mo doon, hinihintay mo na baka may makapansin sa iyo. Pero never mong napansin ang Panginoon. Okay? Ano pa sabi dyan? Magbihis bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pansinin natin yung salitang malinis na buhay. Ang salitang malinis na buhay, kailangan meron kang
purity sa iyong puso. Mahirap pong gawing puro at dalisay ang ating mga puso hanggat hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Ang salitang purity o purify ay galing po sa Hebreo na tumutukoy sa pagiging tahor. Hindi ho taho, tahor. O tinatawag na ritual clean. Dapat laging malinis. Ibig sabihin, ito ay hindi lang basta paghuhugas ng kamay. Di ba pag marumi ang kamay, naghuhugas ka. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng paglilinis sa sarili. Hindi rin paliligo sa banyo ang paglilinis sa sarili. Ang tinutukoy na malinis na buhay ay, ito po ay pag-amin na tayo ay marumi sa harap ng ating banal na Diyos. Meron pong isang illustration na ang tawag po ay salamin at ang putik. Kapag madilim, hindi mo makikita ang dumi sa iyong muka. Tama po? Pag madilim, hindi mo makikita yung dumi sa iyong muka. Pero kapag itinapat mo ang iyong muka sa maliwanag na ilaw, ano mangyayari? Makikita mo na ang bawat dumi. Ang salita ng Diyos ay ilaw ng ating buhay. Sa ating revival, kung gusto nating mabago ang ating mga buhay, dapat mas nakikita natin ang ating mga dumi habang nagbabasa tayo ng kanyang mga salita. Amen? So, ang Word of God, salamin. Amen. Pag nagbasa ka, makikita mo yung iyong kamalian. At kapag nagbabasa ka, marami kang ibibigay sa Lord at kailangan mong isurrender para mabago ang ating mga buhay. Okay? So, ang paglilinis ay nagsisimula sa salitang pagsisisi. Hindi ito basta paghingi ng tawad, kundi tatalikod ka sa iyong maling landas ng buhay. Okay, mga kapatid. Ang salitang repent ay mahalagang maintindihan mo. Hindi ka lang hihingi ng tawad, hinihingan tayo ng salita ng Diyos ng pagtalikod. Okay? Tingnan po natin ito. Sabi ng Bible, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay. Pag sinabing nagsisi, bahagi ng iyong pagsisisi ay ang iyong pagtalikod. Kaya sabi ng Bible, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Mula nang kumilala ka kay Jesus, binigyan ka niya ng bagong pagkatao. Wala na yung dati mong buhay, ikaw ay bago na. The old has gone, the new has come. So kapag hindi tayo marunong tumalikod sa ating mga dating pamumuhay na mali, na ginagawa ng ating dating pagkatao, eto po, sisirain tayo niyan. Ang pagkataong ito ang siyang, ano sabi po ng Bible? Nagpapahama. Again, yung dati mong pagkatao, kailangan mong talikuran. Dahil kapag hindi natin tinalikuran, itong dati nating pagkatao ang siyang magpapahamak sa atin. Dahil yung dati mong pagkatao, ang gagawin niyan, panay masasamang hangarin at dinadaya o dumadaya sa atin. Pag tayo na kay Lord na, dapat hindi na tayo bumabalik sa dati nating pagkatao. Pastor, ang hirap namang iwasan. Iba po kasi yung umiiwas sa sinasadya mong magkamali. Tama po ba? Iba po yung nilalabanan sa ayaw mong umalis doon. Tama po? Iba po yung nakita tayo ng Diyos na, Lord, please, huwag niyo po akong pababayaan. Pag pinabayaan niyo ako, mauhulog ako sa pagkakasala.
Iba naman yung nandun ka pa rin at ayaw mong umalis. Tandaan niyo po, ang dati natin pagkatao, ito ang mga gagawin ng mga ginagawa ng dati natin pagkatao, ano po? Masasamang hangarin. Alam niyo po ba yung dati mong pagkatao, wala siyang hahangarin sa iyo, kundi mapahamak ka. Tama? O, so, tuloy natin. 23. Kaya sabi ng Lord, di mo lang tatalikuran, dapat baguhin mo ang iyong pag-iisip at pag-ugali. Nagsisimula ang pagbabago ng Diyos dito at sa ating pag-uugali. Alam niyo po ba yung galing at husay na pag-aaralan? Ulit, yung galing, talino, husay na pag-aaralan lahat. Pero yung ugali, mahirap baguhin yan. Yung isip, mahirap basagin yan. Ulit, kapag hindi natin tinalikuran ang mga dati nating, yung mga pamumuhay ng dati nating pagkatao, mahihirapan tayong baguhin. Pero sabi ng Lord, lumapit ka sa Kanya at babaguhin ka niya at nais siyang baguhin ang iyong pag-iisip. Ang salita ng Diyos ang magbabago ng iyong isip. Kasabay na mababago ang isip mo ay ang iyong pag-uugali. Kaya nga si Lord, ang pinaka-direktang sinasabi niya, kung gusto mong mabago ang buhay mo, sa akin ka lumapit. Dahil aayusin ko ang iyong buhay. Sabi pa po dito sa verse 24, pag nabago mo na ang iyong isip at pag-uugali, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos. Kanino ko ipapakita? Doon sa nakakakita. Sa mga may mata. Oh. Ano tayo? Mag-check tayo ngayon. Tingnan ang katabi. Kung iyan ay kasama mo sa bahay, check mo. Nabago na ba ng Diyos ang kanyang isip at pag-uugali? O working pa po? Working in progress. Alam niyo po, pag hindi daw ipinakita, sabi ng Lord, ipakita hindi itago. Ako na lang ang nakakaalam na mabait ako, na ako'y okay na hindi na ako nagbibisyo, hindi na ako ganito. Ako na lang ang nakakaalam. Hindi. Alam niyo po kung bakit walang nadadala tayo sa Panginoon? Kasi nga, yung ating sarili, nakikita nilang walang pagbabago. Tama po? Kasi pag nakita tayo ng mga mahal natin sa buhay, na tayo ay nagbago, madali na lang natin silang akayin sa Panginoon. Tama po, mga kapatid? Ang dahilan kung bakit tayo walang naaakay, dahil nahihirapan tayong ipakita ang bagong ikaw. Okay? Ang sabi ng Lord, ipakita mo yung nabinago ka na ng Diyos at ipakita mo na binigyan ka ng buhay na matuwid at binigyan ka, ipakita mo na ginawa kang banal na katulad na ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, ginawa kang banal. Ang hirap naman pala maging Kristiyano, balik na lang ako sa pagiging di Kristiyano. Mahirap po talaga maging Kristiyano. Kasi yung pagbabago, hindi po instant. Alam niyo po yung pagtalikod, hindi madali. Hanggang ngayon, si Pastor, ang daming kailangang talikuran. Kailangang magpabago. Kaya nga sabi ng Lord, kung nais nating magbago, lumapit tayo sa Kanya. Ang salita ng Diyos ang magiging ilaw natin sa ating pagbabago. Okay? So, sunod natin. Sabi ng Judas, Jude 23.
tulungan ninyo ang iba. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Tulungan ninyo ang iba na mahirap tulungan ang iba. Lalo na kung hindi tayo nagpapakita ng pagbabago. Tutulungan natin ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Mga kapatid, normal na maawa. Tama po? Normal na maawa tayo sa mga taong masama. Pero sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Sabi natin, mahirap kasing manghusga. Kaya pag sinabihan mo yung mga tao, naaawa ka naman, hindi nababago, naaawa ka, gusto mo mabago sila ng Diyos. Kaya ang gagawin mo, manguupo ka doon, sasama ka sa kanila, at isang araw, kasama ka na rin nila. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Okay, maawa. Pero hindi sinabi niyang, maawa kayo at samahan ninyo. Wala akong sinabi niyang, maawa kayo, samahan ninyo, kahit yung mga taong napakasama. Ano sabi ng Bible? Kasuklaman ninyo. Ang alin? Yung masasama nilang gawa. Hindi yung mismo yung tao. Kaya minsan, nagagalit ang ibang tao na kung para tayong manghusga, ay gano'n na lang kainam. Ang sabi ng Bible, maawa tayo dun sa tao. Pero mag-ingat tayo sa masasama nilang gawa. Kaya tayo po dapat kinasusuklaman natin yung mga bagay na masasama nilang gawa. Hindi yung tayo po ang kasama nila sa kanilang masasamang gawa. Halimbawa po, niyayaya kayong tumaya sa loto. Sabi mo, naawa ko dahil yung taong ito gusto niya talagang yumaman eh. Kaya sasamahan kitang tumaya. Tayong dalawa ang tumaya. Ang sabi ng Lord, kasuklaman. Pag sinabing kasuklaman, ang salitang kasuklaman, huwag mo na silang samahan. Dapat matuto kang i-separate ang iyong sarili sa mga taong maaaring magdulot sa iyo ng kanilang mga ginagawang masama. Hindi yung ikaw ang number one na nakikihalubilo sa mga taong gumagawa ng hindi naman tama. Amen. Alam niyo po, panahon na para magkaroon ng distinction. Alam niyo po yung salitang distinction? Yung pagkakaiba. Okay. Pag tiningnan ko ba si Pastor Marvin, may pagkakaiba. May pagkakaiba ba siya doon sa manginginom dyan sa labas? Yun ang tanong eh. Dahil nung araw, ang tatay ko, talagang aral lang ng Diyos at binigyan kayo ng buhay na matuwid at banal na katulad ng Diyos, imposible bang hindi sila sumama sa atin? Alam niyo po, yung nangyayari sa atin ngayon ay pangalan natin, God's greater works. Kahit anong isip ko po kahapon, sa lahat ng mga magagandang balitang narinig ko, wala akong maisip kundi napakabuti ni Lord. Karapat dapat po ba kaming piliin mo, Lord, sa napakagandang ginagawa mo?
Na ano bang nakita nyo sa amin dito sa Batangas, Lord? At pinili mo kami na pagkalooban ng isang bahay-sambahan na wala kaming ginastos ni Kusing. Sino ba si Pastor? Sino ba kami na nandito para bigyan mo kami ng ganitong klaseng pagpapala? Isa lang ang sinabi ng Lord. Kasi anak, hindi ako tumitingin sa kung saan. Tumitingin ako sa puso mo. Puso nyo. At ako naniniwala po, ang puso ng mga kapatid natin dito, hindi tayo perpekto, hindi tayo ganong karaming pera, pero may puso ang iglesyang ito para sa Panginoon. Ipakita natin. Ipakita natin. 33 years itinayo ang iglesyang ito. Sa loob ng 33 years, naniniwala akong hindi aabot ng 33 taon ang iglesyang ito kung hindi nakikita ng Diyos ang tunay na hangarin at puso ng iglesyang ito. Naniniwala ko yung katabi mo, maraming magagawa yan sa Lord. At mahal na mahal yan ni Lord. At naniniwala po ako na lahat ng bagay na ginagawa natin noon hanggang ngayon ay hindi nasasayang. Bunga po yan ng inyong pagpapagal. Kaya yung ating gagawing panibagong hakbang, kailangan nating ipakita na buhay at kumikilos ang Diyos sa iglesyang ito. Isang araw, mga kapatid, pagtungtong natin doon, pag binuksan na natin ang pintuan ng bahay-sambahan, makikita nila, iba ang pabor ng Diyos sa iglesyang ito. Iba. Kaya mga kapatid, humanda ka na. Alam niyo po, kakabit na mga pagpapala ay darating ang mga taong magiging hadlang. Maiinggit, magkokomento, o ano pa man. Ang aking hiling, manatili tayong magpakita na tayo'y binabago ng Diyos. Araw-araw. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na sa awit na binabago mo ako araw-araw. Kasi ang pagbabago ni Lord, hindi taon-taon. Araw-araw. So sabi ng Lord, talikuran. O balikan natin. Tulungan ninyo ang iba na magmaligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Anong point dito? Hawakan niyo po yung katabi niyo. Dapat yung katabi mo, hindi nakikita sa kanya na gustuhin niya din yung maling bagay. Kaya I declare, sabi mo sa katabi mo, na patuloy kang babaguhin ng Diyos araw-araw. Amen. At gamitin ka araw-araw. Kaya napakahalaga yung patotoo. Napakahalaga ng iyong patotoo. Amen? So yung identity mo at yung katayuan mo, huwag mong hahayaang madungisan ng iyong mga maling gawa. Sabi ng Bible, kaya para magawa natin ito, kaya ano po? Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Unahin mo si Lord. Hindi pangalawa lang si Lord. Kung gusto mo, ayan gusto natin to ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Pero sa una, unahin mo
Kung gusto mong ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo, kasi ito, sinasabi ito ni Jesus eh. Pero pag sinabi na ni Jesus, ito na dapat ang maging prinsipyo mo. Ulitin ko po ha, ang prinsipyo, nagiging prinsipyo kapag pinaniwalaan mo na. Lord, uunahin kita. Uunahin ko ang iyong kaharian. Uunahin ko yung iyong kagustuhan at susundin ko ang iyong kalooban. Habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, makakaranas tayo palagi ng biyaya na ibibigay ng Diyos sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Kung sinasabi ng iba, trabaho mo ang magiging susi para ikaw ay umasenso, nagkakamali ka mga kapatid. Dahil ang pagsunod sa Panginoon at pag-una sa Kanya ang susi para ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya mga kapatid, tayo po'y pupunta sa Bethel. At maganda yung gawing campsite yun na Bethel campsite. Amen. Bakit po mga kapatid? Yung lugar na yun, pagtungtong natin, bago tayo dun eh. So pag dinala natin yung ugali natin, yung mga kapatid natin laging late. Kaya unahin ninyo, nako, mga kapatid, pagdating po natin doon, syempre, bago yung facilities. Wala pong aatasan ng Diyos na mapanatiling malinis, maayos, kundi tayo rin. Pagdating po doon, hindi pwede si pastor na po nagbukas ng pinto, si pastor din ho magpipreach, si pastor din to magpipipindot, hindi na po. Kailangan ko na ng kasama. Di sasakyan na. Ang masama, yung di sasakyan na late pa. Naplata. Na-checkpoint na. Checkpoint. So, anong point po natin, mga kapatid? Gusto nating i-bless tayo ng Lord sa lahat ng ating pangangailangan. May requirement si Lord. Unahin mo siya. Sumunod ka sa Kanya. Okay? So, ulitin ko po, yung blessing meron tayo, pangalagaan natin. Sabi ng Lord, kapag tayo napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaki. So, okay na muna yung maliit. Okay? So, sa susunod, pag nandun na tayo, yung banyo, kailangan panatilihin natin malinis. Huwag naman po kayo lalagay mo doon ng mabandal ka doon na, kailangan mo ba ng kausap? Huwag naman. Alam niyo po, may banyo, maganda yung banyo, maganda yung hallway, maganda yung lobby. So, next time po, ipapakita ko sa inyo yung full setup ng buong iglesia. Excited na po ba kayo, mga kapatid? Bibigyan ko kayo ng mga pangalan ng parking area nyo doon. Malaki pa ho yung lote doon tayo pa-parking. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang aking prayer, yung lahat tayo makita yung kabutihan ng Diyos. Ayan o, yung kamangha-mangha niyang gawa sa iglesyang ito. Amen? So makikita niyo na po yan, nakalagay po yan doon sa may harapan ng church. Excited po ako doon. Amen. Amen. Parang di po kayo excited. Amen. Ano po sabi ng Bible? Uunahin natin siya ha. Uunahin at susundin ang kanyang kalooban. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan
Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Kaya napakahalaga, solid, united, ang bawat isa sa atin, paglabas natin dito. Amen? Dapat hindi yung, kasi, wag. Wag. Ingatan ang isipan. Okay? Ano pa sumunod? Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Lahat ng bagay lilipas. Lahat ng bagay mawawala. Pero ang mananatili ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Pagpasok niyo po doon, makikita niyo yung verse ng Haggai chapter 2, verse 9. Yun. Ayun po, doon po, sa gilid. Yan po ang nakalagay doon. Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Amen. Kaya ngayon pong araw na ito, maaaring marami po tayong pinagdadaanan, maraming mga hadlang. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, Lord, ayoko yung sarili ko maging hadlang sa gagawin mo sa buhay ko. Ayoko din pong maging hadlang sa gagawin mo sa iglesyang ito. Gusto ko, Lord, maging dahilan ako ng gagawin mo sa aking buhay. Meron kaming inawit, nung kami pumunta sa butuan, sobrang tinamaan po ako ng awit na ito. Gusto ko pong marinig ninyo at i-download ninyo, ulit-ulitin ninyo kasi po iba talaga yung awit na ito. Meron pong inawit doon na title ay Been So Good. So, pakinggan po natin. Andyan, Pastora. Yan. Pakipindot mo yan. Gusto ko pong marinig ninyo, pakinggan nyo pong mabuti at namnamin yung awit na ito. Kasi ito po ay awit para sa atin ng Panginoon. Let's feel the presence of the Lord sa pamagitan po ng awit na ito. God is so good. Hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every you've made. Lord, I'm so grateful. Yes, Lord. You were with me every step, and I'll never forget when I think of how you blessed me. How and you never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord. I call you Savior. Yes, God. For the love you wash me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. Yes, Lord. My eyes will have to see, one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how have you never let me go? Yes, Lord. You never let me go. You have been So good to me. God, I can't believe how you love me.
What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, for the open door, for the faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your mountain, for your time you brought me through. For your faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for you never took away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You've been the price I couldn't pay. I couldn't pay for, and I just wanna thank you, I just wanna thank you, have been so good to me. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to see you. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I just wanna thank you, so good to me. Lord, I can't believe how you love me. What a friend you are. You're so good to me. Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have What a friend you have been. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Ang awit na ito ay sapat na para sabihin, tunay ang aming Diyos ay mabuti. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Kahit hindi kami karapat-dapat, lagi mo pinapakita ang iyong kabutihan sa amin. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Tinuturuan mo kami, Lord, kung nais naming mabago ang aming mga buhay, ang aming iglesia, ang aming komunidad, ang bansang ito, Panginoon, magsisimula lahat sa paglapit namin sa iyo. Kung uunahin ka namin at kami susunod ayon sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan, lahat ng bagay na aming kailangan ay pagkakaloob mo sa amin. Kaya tulungan mo kami, Lord, na makita ang halaga ng aming pagsunod at pagiging prioridad sa aming buhay. Hindi po ibang Diyos, kundi ikaw lamang, walang iba, kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami. Ang iyong iglesia, Panginoon, ay tulungan mo na makita ang halaga ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, hindi namin mapaniwalaan, gaya ng inawit namin, Lord, hindi namin mapaniwalaan kung gaano ka kabuti sa buhay namin. Sa kabila ng aming mga kamalian, lagi kang Diyos na mabuti sa amin. Salamat, Lord, ay pinaparanas mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong paggabay, ng iyong pagmamahal. Kaya, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa aming pagtawid sa aming Bethel, tulungan mo kami, Lord, na talikuran, baguhin, maayos mo, Panginoon, sa tulong mo at biyaya mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Tinatanggal namin ang aming mga Diyos-Diyosan sa aming mga sarili at ikaw lang lamang ang manatiling Diyos at nasa trono ng aming mga buhay. Tulungan mo kami araw-araw, Panginoon, ay magkaroon kami ng pusong handang magpabago sa iyo sa lahat ng area o aspeto ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. We give back all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. So tayo po ay dadako sa ating pag-alala sa Panginoon sa pamagitan po dahil unang linggo sa buwan ng Mayo, tayo po ay dadako sa ating pong Lord's Supper. Papag-pray natin mamaya yung mga prayer request. So tayo po ay dadako muna sa ating pong Lord's Supper. At bago po yon, sinabi ng mga salita ng ating Panginoon na bago natin tanggapin ang mga elementong ito, ang tinapay na nagsisilbing katawan ng ating Panginoon at ang saro ay nagsisilbing dugo ng ating Diyos na nabayubay sa krus, ay kinakailangan tayong humingi ng tawad, magpasiyasat sa lahat ng ating mga kamalian. At sabi ng Panginoon, tuwing iinumin natin, gawin nating pag-alala sa ating Panginoon. So sa ating pagtanggap po ng saro at ng tinapay, manalangin po tayo habang tayo naghihintay na mabigyan lahat. Okay po? Sige po. Thank you. You were crucified, maybe on the stone. You lived and died, rejected and known. I rose, trembled on the ground. You took hold. Thought it above all powers, above all
King, above all nature and all creation, above all grace and all the ways of man. You're here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all love and treasures of the earth. There's no way to measure your worth. You were crucified, you lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, God of me. Like a rose, trembled on the ground. You took the fall, thought of me. Tayo po lahat ay tumayo. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos siya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin tagapin. Taas po natin ang saro. Pagkatapos silang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin tanggapin.